Bakit sa kada loan ko may makikita ako na DepEd share na 5,000 pesos? Siguro yung halagang yan ay depende, no? Magkakaiba, depende po sa amount of loan na inyo pong ina-applyan. Siguro nakikita ko po dito is yung presentation, no, ng dito po sa service fee na siya pong kinukolekta ni DepEd from the PLIs. Kasi ang nangyayari, base po sa mga nakikita ko po, pinapadala po sa atin, ay para bang doon sa 6% na deduction kapag naglo-loan si DepEd personnel, palaging mayroong nakalagay doon na DepEd share, no? Tapos may halaga, depende sa amount of loan. So parang kung ikaw yung personnel na umuutang, napapaisip ka, no? Sasabihin mo na may share pala sa DepEd dito sa service fee na kapag nangungutang tayo, no? So saan na pupunta kaya itong pera ko na kinukuha ng DepEd dahil nangutang ako sa bangko? Parang ganun yung papasok sa isip mo. Pero yung realidad ay hindi po talaga ganun, no? Itong si bangko, kapag nagpapautang ay normal na meron talaga yung mga service fee. Maging si GSIS nga, mayroong service fee. So service fee na yan, na maximum of 6% na allowed ni DepEd, ay nandoon po yung mga financial and non-financial charges. Yung iba dyan ay intended pambayad doon sa documentary stamp tax, no, documentary tax ng inyo pong documents. Pwede din po na pambayad sa pagpapanotaryo ng mga legal na documents na nilalagdaan po ninyo, yung mga para bang kontrata ninyo with the banks. Pwede pong nandun yung para sa insurance ng inyo pong in-applyan na loan. And of course, hindi po talaga mawawala, meron po talaga intended dyan for the income, service fee na income, service income ng mga private lending institution. So talagang meron pong portion dyan for their income. Kaya ngayon, ang nangyayari, si DepEd, the moment na siya po ay nagiging kolektor ni bangko, si DepEd yung kolektor ni bangko kasi siya yung nagdididak mula sa sahod ng mga empleyado niya. Siya yung kumukolekta doon sa pambayad doon sa bangko. Tapos siya rin yung nagre-remit doon sa bangko. So bilang kolektor ni bangko, si bangko ay maghihintay na lang ng check o kaya ay maghihintay na lang na papasok sa account niya yung pambayad ni DepEd personnel galing kay DepEd, no? So wala na silang, hindi na sila pupuntad sa bawat empleyado at maniningil, no? So si DepEd ngayon bilang kolektor ay nag-charge kay PLI. So si DepEd ay mayroon din po siyang hinihingi na service fee mula kay PLI, no? So yung service fee na yon is depende sa halaga ng naging koleksyon ni DepEd, no? Yung service fee na yon, of course, mapupunta yan sa treasury bilang income ng department, ibabalik yan sa treasury, no? So hindi yan napupunta kay DepEd directly. Pagkatapos kapag nandun na sa treasury, ay pwede na po niyang i-request na DepEd through the DBM para makuha niya yung halagang yon at binibigay yan ng DepEd bilang part ng Provident Fund ng mga division offices. Pinapautang sa mas mababang halaga bilang Provident Loan for DepEd personnel. Ngayon, sa DepEd, dahil nag-charge siya ng service fee sa mga bangko, ang ginagawa ni bangko para hindi na sila magre-resulta sa pag-present ng expenses doon sa service charges na DepEd, ay ginagawa nila presented as share ni DepEd, no? Yung part ng service fee na kinikita. Supposedly, magiging income siya ni bangko yung part ng service fee na yon, pero hindi nila ina-acknowledge as income, kundi ina-acknowledge nila bilang liability nila doon kay DepEd. Tapos every month kapag mayroon ng collection, binabawas nila doon sa part ng kanilang liability to DepEd yung portion na naibayad nila bilang service fee doon kay DepEd. Kapag si borrower ay matatapos yung buong term ng loan, yung hindi siya magre-renew, so ang mangyayari, yung buong halaga na nakikita ninyo na DepEd share, yung buong halaga pwedeng mapupunta doon sa service fee, collection fee
nila kay DepEd kapag hindi po nagre-renew. Pero kapag nagre-renew si borrower, yun pong hindi pa napunta, hindi pa nila naibayad kay DepEd as part of service fee, yun ay magiging income na ni bangko. Hindi na yun magiging liability nila kay DepEd kasi tapos na yung loan na yun kung saan naka-charge ang ilang porsyento na yan. No, so magiging part na yan ng income ni bangko kasi magkakaroon na naman ng bagong charges na kanilang inilagay bilang parang pambayad doon sa collection ni DepEd doon sa bagong loan. So parang nakikita ko dito mga master ay doon sa presentation, no, kahit sino po kung titingnan natin yung presentation ay parang mayroong nakukuhang income sa DepEd mula po sa loan ng kanyang mga empleyado. Pero yung realidad, sa DepEd is charging doon sa bangko, hindi doon sa kanyang mga empleyado. No, so, it's a matter of presentation mga master. Kaya lamang medyo naguguluhan tayo kasi nakikita natin doon na DepEd share. Pero in reality po, that is obligation din ni PLI na bayaran kay DepEd bilang kanyang collector. No? So, kaya po siya may ganun. No? Pero hindi po yun napupunta kay DepEd because nangungutang si borrower o si DepEd personnel mula sa bangko. So gusto ko lamang pong linawin yon, yung parang mindset natin dyan na parang para pong kumikita o pinipirahan ng DepEd yung kanyang mga empleyado the moment na nag-a-apply sila ng loan. Kasi nga as I said kanina, si DepEd ay nangungulikta ng collection fee hindi sa mga empleyado niya kundi doon sa bangko. It's a matter of presentation lang ni bangko doon sa kanila pong records at doon sa kanila pong dito po sa statement, no, ng inyo pong natatanggap kapag kayo po ay nag-a-apply ng loan mula sa mga accredited private lending institutions.